para sa Pilipinas kong mahal. Yan ang Sunshine Media Network International. Oh, patas at totoo, walang kinapanigan, kundi katotohanan lamang. SM Manay, ang boses ng bayan. SM Manay, a world of endless possibilities, truly dedicated for the nation building. Yeah, SM Manay is everything. Come on and say SM Manay, ang boses ng bayan. SM Manay, a world of endless possibilities, truly dedicated for the nation building. Yeah, SM Manay is everything. Like this. Hello, good afternoon po sa inyong lahat. Bago po ako magpakilala, gusto ko muna pong batiin pala ng happy birthday yung aking nanay, si Marieta. Happy birthday po, I love you ma'am. So ako po pala si Mark Gamboa, isang vlogger with over 100 million views on YouTube. And ako po ay tumatakbo ngayon bilang senador. Okay? So gusto ko pong i-represent yung pong mga content creators, mga online sellers, mga freelancers. So lahat po ng mga netizens bilang isang vlogger sa Senado. So gusto po nating baguhin yung politika sa Pilipinas. Kasi po sa aking experience bilang vlogger, podcaster, napansin ko po na marami po sa ating kababayan ang napofrustrate na sa klase ng politika na meron tayo. Yung mga politiko po, although may nagagawa naman silang magaganda, marami po ay sinungaling, marami po ay ninanakawan tayo, marami po ay niloloko tayo. Gusto po nila nung yung po mga politiko kadalasan hindi po sila pinapakinggan. So gusto po natin ng politika or mga leaders na nakikinig po sa tao at nag-o-offer po ng mga magagandang solusyon at magagandang mga advocacies po para po sa ikabubuti ng bayan. So ako po ay bagong muka, bagong style. Tayo po ay lumaki na sa age ng social media. So gusto ko pong patunayan din na hindi mo kailangan ng sobrang daming pera o sobrang laking pangalan para po magwagi. Kailangan lang pure yung intention mo and madadaan po yan sa social media at syempre po sa sipag. Yun, ang tagline ko po, kay Mark Gamboa, ang buhay gaganda. Yun, burger kayo sa akin. Joke lang. So, thank you very much po. Okay. Question from the media? Meron po? Hello? Sige, go ahead. Sandra Aguinaldo? Tama. Microphone, please. Thank you. In the past kasi parang sinasabi nila na hindi nakapagpapanalo ng kandidato yung social media, yung lakas sa social media alone. Pero sa sa tingin mo paano mo gagamitin siguro yung exposure, social media, your followers para maipanalo yung election? Siguro po sa panahon ngayon sa paglawak ng social media, bawat sulok ng bansa gumagamit na po ng Facebook, TikTok, YouTube. I think we're in a good enough space right now po para gumawa ng ingay. Actually, doon po magsisimula Magsisimula doon sa ingay, gumawa ng clamor, gumawa ng following. And after that, doon po magpa-follow yung pong mainstream media, yung traditional media. And hopefully po, meron naman tayong network din all across the country. Doon po pumasok din para tayo po ay magkaroon ng maganda-gandang laban at tsansa na makapasok po sa Senado. Okay. Meron po pong tanong? Yeah. Go ahead, Iha. Hi, sir. Sir, any specific bills that you have in mind kapag nanalo po kayo sa Senate? So marami po tayong mga iba't ibang mga advocacy at mga pinaglalaban nasa YouTube po natin sa Models of Manila TV. Pero the first ones po in particular that I want to talk about, dahil tayo po ay nagre-represent sa mga content creators, online sellers at freelancers, ay gusto ko pong bigyan ng dagdag kapital. Yung pong mga online sellers, bigyan sila ng dagdag suporta, dagdag kapasidad,
dagdag promosyon para po lumaki yung pong mga online sellers po natin. Dapat po hindi sila pahirapan, tulungan pa nating lumaki kasi sila po yung mga future na mga malalaking negosyante po ng ating bansa. In the same way po, ganun din, dagdag suporta para po sa mga content creators, sa mga freelancers, mas malawak ang internet sa bawat barangay, bawat sulok ng Pilipinas. Kasi yan po, yung pong mga opportunity to earn online. Naniniwala po ako, yan po yung isa sa pinaka malakas na paraan para po maangat sa kahirapan yung karamihan po sa ating mga kababayan. So that is one. Pangalawa po, pagdating po sa fake news, dahil yan po ay yung isa sa mga talagang nagiging problema po natin sa social media. So gusto ko pong magtatag ng isang fake news na monitoring office. 24/7 siya. Ang gagawin lang po niya, mag-monitor, magbantay, tapos pag meron pong mga makitang mga fake news, pwede po niyang imbestigahan, i-report sa Facebook, i-report sa YouTube. Kung talagang grabe na po yung ginagawang pagpakalat ng fake news, pwede po niyang i-report sa NBI. Pero kailangan lang po kasi merong nagbabantay sa fake news. Merong masusumbungan yung mga tao na ito nagpapakalat ng fake news, nagpapakalat ng malisyosong mga post o mga AI na kung anuman. So, kailangan po merong opisina na ganun. Pangatlo, pangarap ko din po magkaroon ng Philippine ICT High School. Okay, so siya po, lahat ng mga matatalino nating estudyante, pagdating po sa technology sector, so we could develop yung mga software engineers, para hindi lang po tayo nako-consume ng mga social media, tayo na din po yung magiging mga una po, mga empleyado ng mga Microsoft, Google, Facebook, and yung mga technology companies. But in the future, hopefully sila din po yung mga maging tech entrepreneurs natin para lumaki po yung technology sector natin. And lastly, gusto ko pong gumawa ng isang national social media plan. Mga gagamitin po natin yung pong mga social media to promote yung pong ating Philippine tourism, Philippine companies, Philippine brands, so Philippine artists. We could promote them around the world. Ang naisip ko po, for example, mga artists like Beanie, SB19, pwede po natin pwede natin gamitin yung pong social media. The government could support para po mas makilala yung mga artists po natin sa ibang parte ng mundo. Similar po nung sa ginawa sa Korea, diba? Yung mga K-pop nila and K-drama nila. So naniniwala po ako kung ma-utilize ng maayos, social media could be a great tool to promote everything that's wonderful about the Philippines. And lastly, ma'am, siguro po, gusto ko na lang ding sabihin, gusto ko pong magtulay. Okay? Gusto ko pong magtulay sa mga netizens po, iba-ibang mga paksyon, yung pong mga DDS, loyalista, kakampings, kami Iskonyan, kung sino man yung iyong sinusuportahang politika, naniniwala po ako na kahit magkakaiba tayo ng politika, dapat po meron tayong respeto sa isa't isa, meron po tayong pagmamahal sa isa't isa bilang mga Pilipino. Yun. So kahit po magkalaban tayo, magkaiba tayo ng paniniwala, dapat po hindi nawawala yung pong respeto at pagmamahal dahil tayo po lahat ay mga Pilipino. So, thank you very much po for that question. Okay, salamat din po. Wala na pong tanong. Okay, Sir Mark, picture naman po ulit. Thank you.